Ewan ko daw kung mag-live. Ayan, good morning. Just good morning, ano nga ni si Bicol ka ito. Just marahay na alda po sa Indo ka, boss. Just marahay na bangki or hapon sa Indo. So ako po yan, sa Edmonton, Alberta. Ang Biscolandia po is nagbabalik and I'm back. Last Saturday, I apologize kasi I didn't make it. So we're back today and today is we're full house. We're still waiting for one from UK, Sis Mel. Hope you'll be able to catch up with us. So today is Saturday. Once again, Biscolandia is back. And ako po yan, hindi sa Edmonton, Alberta. Edmonton. So I am a wife Bicolana, siyempre. And then taga Camarines Norte, nagdakula sa Daet. And then uyan ang niya sa Edmonton together with my family. I have 3 young adult kids working full-time right now, still full-time, and doing this digital business on the side. And today, ang topic me is napaka ganda. So I hope po, kung nasa in man ka mo, please continue to watch until the end. So hopefully you will be able to catch up something and makarelate ka mo sa mga i-share sa Indo. So I will be introducing ourselves one by one before we go back to our topic. So whoever wants to go next, you can say or start. So, marhay na banggi po sa Induga Boss, pero garin po kung pabanggi digdita ang aldaw ina sa luwas pa. Coming to you live here in the UK. So my name is Lisa. I'm a nurse. Nurse po ako, may asawa from Albay, Daraga Albay. And then also aside from my full-time nursing job, I'm also a digital business owner and a mentor. So yes, to you, Jed. Hello, magandang umaga, magandang gabi po mula dito sa disyerto. Si Jed po, Biscolandia ng ng UAE. And purong Bicolana po from Kamsur. Mga magulang ko po ay pure Bicolano and Bicolanas. And pero lumaki sa Laguna. And ayan, I am also now I'm actually a full-time digital entrepreneur. Business coach recently, and I used to own and run my own restaurant here in the UAE, pero nag-transition na nga recently sa full-time. So ayun, maraming salamat po, and Coach Jean. Okay, thank you. Diyos marhay na hapon po sa Induga Boss. Ako po si Mary Jean, tuning in live from Montreal, Quebec, Canada. Nasa eastern part kang Canada. Yaon po ako digdi. I came here 26 years ago, something like that. And through the live-in caregiver program. So, saro po akong stay-at-home mom, and I used to work part-time sa financial services industry. And then may tulo po akong young adults na aki. So from Albay din po, inaki sa Bakakay, nagdakula sa tabako, as in nag-move ako sa Tiwi, and then dumana rin ako na Agum kan taga Tiwi. So yan ba, and it's your turn, Sis Dals. Thank you po, Coach Jean. Ako po si Dals from ipinanaki sa Calabanga, nagdakula sa Naga, and yaon na po ako nga nagdiyo sa British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada. Mga magduduwang dekada na din. And ako po, mom of 2, full-time corporate manager, and then a digital business owner as well as mentor din. Yon, good morning sa Induga Boss. It's 10 o'clock in the morning po dito sa kuya. Okay, going back to Sis Will. Ayan, thank you sa kuyang mga magagayon na kairiba digdi. So, we're all over the world. May taga UK, may UAE. And then here in Canada, may Western, may Eastern, may
Ano ba? Yung isa nga, sa Pacific side. Anyway, so ang topic ni po ngunyan is building a legacy, not just an income. So ano nga ba yung legacy? But before that, happy weekend everyone. I hope you'll be able to watch us until the end kasi very important po ining pag-urulayan tangon yan, especially to us who are parents, immigrants especially. And so, ano nga ibaga ang legacy? We often hear about this, lalo na ngunyan ng mga panahon na medyo ang inflation is very, grabe na. Medyo haloy-halo yung tanang na experience. So, making money, more income, more money, more freedom. We often talk about that, finding ways to supplement our income. While those things are important, today we'd like to share with you about the bigger picture of this legacy we wanted to talk about. So a legacy isn't just about what we leave financially. Usually kasi ang thinking kapag ang legacy, garo, nagkikinang-kinang na ang mga mata, garo, dakulaon na ibig sabihin kaan, material things, kaan. But it's not just about money. It's about the value we pass on to our family, to our children especially, and yung opportunity na kini-create ta para sa tuyang futuro ng mga pamilya ta and the people we love. As parents, as immigrant, workers, OFW, mga business owners dyan, kadaklan sa tuya, dakulon kitang sinasacrifice for the sake of our family, for our love. So we wanted to share something about this from our experience about this digital business that we have, why we're doing what we do right now. So today we're really sharing some insight from other business owners around the world. So why it matters, how small action matters, especially right now that life is getting more expensive. And yung impact na maibibigay ng ating legacy towards our family. So, the first topic we are going to talk about is that what does legacy means to you? Ano nga ba yung ibig sabihin ng legacy sa atin? Sa kuya, it's about the things that I am going to leave behind to my family, especially to my children. Hindi lang yung legacy about the values. Especially ang mga kabataan ngayon medyo iba na ang mga thinking. But we would like to hear about this legacy about from the speaker one who's the first one to talk about this. Si Sis Lisa from UK. Ayan, can you share something? Yes. But before anything else, nariparo ko. Pareho kita Bicolano, pero the way we, yung mag-greet kanina, iba-iba. May Iba Diyos, nga kayo. may marhay sa ko, may marhay, may maugma, meron ding Diyos mabalos, Diyos maray na banggi. So, yan talaga, and then may Tagalog din, di ba? Kasi kahit po, ang tubong Bicol pero hindi na nagdakula. Pero still, we are here. So I'm really grateful for these beautiful ladies. So my topic is really what does ang legacy means to you? So ano ba nga talaga ang meaning ng legacy? So kadaklan sa mga tao talaga when they namamati nila yung word na legacy, ang unang napumasok sa isip nila is yung wealth or inheritance, right? Yun, lagi yun eh. But legacy is really more than the money. So legacy can be the lesson that we teach or the lesson that we get from parents, that lesson that pwede nating ituro sa ating mga anak. And then we set an example, ang true na yung hard work natin, yung resilience and determination. And for me personally,
yung legacy na nakuha, marami ako nakuhang legacy sa magulang ko, di ba? Kaya hanggang ngayon, dala-dala ko yun. So that is what we call really a legacy. Not really by money. Yes, may money din, pero it's really more the advices. So yun ang maano yan. One thing, and I think everybody will agree, sa pag sinabi natin na, sinabi ni Mommy and ni Daddy, sinabi na, you need to prepare for your golden age. So tumatak yan sa utak ko. So I make sure as well na yung diba na yung nagsiset aside tayo for the savings kasi yun ang inisip talaga natin. So yun ang ano natin na wag dapat aaso. That's also a legacy na sinasabi na yung wag aasa tayo sa ating mga anak or what, kasi at the end of the day, we should really prepare for ourselves. So yun ang tumatak sa isip ko na it's not really the money. It's not really the money. It's really more yung mga teaching, yung mga advices na dala-dala ko hanggang paglaki ko. So parang doon, nang sinabi na yun, oh yes, I need really to, yung sabi, mag-ipon, di ba? Mag-ipon tayo in readiness for, sa ating pagtanda. So for me, legacy means really creating opportunities. Opportunities really to enjoy more life with my family, not na hindi parang ngayon kung medyo ang tikapos noon, pero ngayon parang ayaw mo na yun na mangyari din sa'yo, di ba? So you're doing really something. So in between that, yun yung mga ano natin, is yung mga, para sa akin, that is really the legacy. It's not really more than money because the money will come. Para sa akin, money will come after na yung mga legacy na advices, because that advices na nakuha mo. And you want to pass it on as well to your children, di ba? Sa pamilya mo. Kasi pursuing really, alam naman natin, di ba? Sa buhay ngayon, napakamahal na. Even tayo nasa abroad na, di ba? They will say that working abroad, mayaman na tayo. Pero behind that, alam natin yung mga struggle. But because of the legacy na nakuha natin, yung aral na nakuha natin, is really it molds you, minomold yung ano mo, yung sarili mo, and that is really something that I could say that money could not buy as well, di ba? That's one. So because even if gaano man, di ba, kabisi ang buhay natin ngayon, we still also the values that we parang nakukuha natin. So kaya sinasabi nila na every decision na ginagawa natin ngayon is really more on planting seeds, and that is really for our future, para sa futuro natin. Yung sinasabi nila, para sa futuro natin, para sa futuro. Kasi I may not, wala man kaming anak ni Harry, pero sa mga pamangkin ko, binibigay ko yun. Yung parang you are giving them the legacy na ito dapat anuhin nyo. So parang para sa akin is yun yung nagbibigay ka ng advice kasi at the end of the day, you know na parang yung maaalala ka, ay ito yung advice na sinabi sa akin ni Tita Alice or ganyan. Or kahit mga kaibigan, kahit di ba? Kahit mga katrabaho kong millennial, sinasabi ko yun. I empower them na sinasabi ko kasi everybody will remember, parang marurumduman ka regardless na wala ka na because of the legacy that you gave to them. So my question para sa gabos na nagmamati o magbikol na makakamati ng live and then replay. My question is, what is one thing you hope your children or loved ones will remember about you? Yung sinasabi nga, yung may tatak ka na kahit wala ka na, sasabihin nila, ay, ito ang natutunan ko kay Tita Alice o itong natutunan ko kay Lisa. And that is really something na malaking bagay para sa akin. So, yes, that's my part. So, the second one will be discussed ni Sis Jed. Ikaw yung Jed, Sis Jed, no? Na yung Yes. Method for survival. The floor is yours. Thank you, Manay Liz. Very well said and explained. Talaga naman, yun talaga yun. yung
yung legacy, ayan, swak na siya. And yan, just to follow up lang with the next topic, which is, ito naman, talaga yung mga tanong lagi. Why many people settle for survival? Bullseye sa akin ito. Bullseye talaga siya. Hit na hit. Yun talaga super aray ko. Okay. Kasi, I spent a big part of my life on a survival mode too. Literal. I've worked for over 15 years abroad as a corporate manager then. And then, dahil ambisyosa nga ang lola nyo, I have a dream that I want to own a restaurant. At nung nagkaroon ng pagkakataon, so pinush ko talaga siya. And if marami sa atin, if not all, believes that working harder was the answer for a better future. Tama, no? So, dahil yun ang beliefs ko dati, I worked hard. I worked longer hours. I took more responsibilities as a corporate employee. Parang, alam mo yun, yung ginagalingan mo palagi, tapos bibigyan ka ng another responsibility, tatanggapin mo, tapos sige lang hanggang sa, akala mo na appreciated ka, akala mo, pero, at hindi nagsasum up yung kumbaga yung paycheck mo sa responsibilities na tinitake over mo. So, alam ko maraming makaka-relate dyan because that is the reality of being an employee. Tama? So, we thought that, okay, by taking more responsibilities, trying to be better or best in the company is magiging or mapapabilis ang pag-rank up mo. So, but not everyone gets that opportunity na mabilis na progress. Okay? So, kaya alam ko na despite all of that hard work, parang madalas na nakakaramdam ka ng exhaustion or stress. Na normal na yung parang naging normal na sa buhay yung stress mo. And yung fact na alam mo na na-stuck ka na sa cycle of just paying the bills and then solving the next problem. Ganun na eh. Parang ganun na lang yung naging routine natin eh. So, having all of this, there was one day na na-realize ko, parang may mali na. Pagod lang ako. Masyado lang akong napapagod sa buhay. So, ang naisip ko noon, if it's possible to work very, very, very hard and still not be building the future you want. Para sa akin malalim yon. At doon ako nag-start na magtanong na ng question sa sarili ko. What can I do today that can give my family more options tomorrow? Ayun yon. Yung question na yon, yun ang nag-lead me to explore other opportunities. I opened, I adapted, I embraced new skills, lalo na sa era natin ngayon, na alam ko, it wasn't I don't know them before. It was out of my, it was something that I had not always known. Pero pinasok ko siya. And that's when my mindset really started to shift from, just simply surviving to intentionally creating a better future for me and for my family. Kaya naman kanina sabi nga ni Manay Liz, legacy, it's hindi lang naman about sa pera yan eh. It's not, I super agree. Legacy, it's not just about the money. It's not just about leaving millions. Bonus yun. kapag marami ka ng millions na nandiyan. Okay? Pero it's not just all about the money. It's about creating choices, freedom, and opportunities for the people we love. Kaya naman I want to leave this with you guys, with this lahat ng mga nanonood sa atin and manonood ng replay. When we start thinking beyond the next paycheck, that's actually when the real change can begin. So, yes, I hope I gave some value and insights, mga Biscolanians all over the world. And yeah, I'm turning it over to our next speaker,
And that is si That sino nga is ba? me. It's you, Sis Dal. Take it away. Good morning, good morning. I'll just gonna set up. Just give me a second po. Okay. Wala na yung banner ko. Ang topic ko po is about legacy starts with personal growth. Sabi nga ni Sis Lisa Subago na legacy, it's not just about financial. And as an immigrant, nakulaon na factor inis ako yung changes ko pag-abot sa mga bagay na yung changes ako pag-abot sa mga bagay na ini. Kasi sa mga bagay na nanooddan ko, especially kanya ako nakamilig tiyo sa Canada. Kasi parang yung buhay ko nagpuon digdi sa Canada. Bubot pa ako kan sa Pilipinas. Di namulat yung mata ko sa katotohanan, sa realidad. One thing I learned is that bago ta mabago yung future kang family ta, kaipuhan ta mo ng bagon ang sadiri ta. Kaya ko sinasabi na digdi nagpuon ang buhay ko sa Canada kasi nagdigdi po kami as a family with sarong aki pa lang kadto. And then, igdi talaga kami nagpuon magpamilya. Sa Pilipinas, magkasuwayan kami. Nasa Manila siya, tapos yaon ako sa Bicol. Pero digdi na buo yung pamilya mi, and then we started from scratch. As in from scratch. We don't have anybody with us. May mga family and friends kami, pero kami lang. We started as sarong pamilya. So, ang legacy, nagpupuon yan sa salirita. Sabi nga ni Sis Lisa Subago, yung values and morals and na napapass down ta sa satong mga aki. So, kung mayo kita kayan, kung di kita grounded, kung mayang foundation yung sa tuyang values, yung mga pagtubod ta, maluya, na parang pa-sway-sway lang kita, depende sa, agos kang sa daloy kang tubig, kang apo niya, ikan sa river? Sa flow. I'm trying to find the Bicol words, pero nasakitan ako. Alog. Sa agos kang salog yan. So, Bulos. sa, ano po? Bulos sa muya. Yan, yung bulos kang or daloy kang Tagalog o yung flow kang river. Kung mayo kang paninindugan, mayo kaning values na ini-imbibe sa sadiri mo, paano ka ano ang magigiramduman sa imo? So, ang legacy nagpupuon yan sa pag-adal ka mga bagong skills, pag-develop kang sa tong confidence, and being able to step out of our comfort zone. And ini mga bagay na iniyo, ining tulong bagay na sinabi kong iniyo, dakulaw na factor ang nangyari sa buhay ko puon pag-start ko kaning business na iniyo. Gulpi akong nanooddan, gulpi akong nabukas yung mata ko, yung kaaraman ko sa kaguruguping bagay, to the point na overwhelm ako minsan. And then, yung confidence, di ko man masabi na zero confidence ako, but ulitin ko giraray, being a full-time mom for 7 years when I started here sa Canada, put a toll on my confidence level, yung sa pagkatao ko. And, na-rebuild ko yun dahil dakulang tabang yung pagpuon ko kaning negosyong iniyo. And then, yun, nakanod ako na mag-step out sa comfort zone ko dahil
dahil sa kinakaipuhan. But because I was inspired, I was motivated kang mga kairibahan ko sa business community. Like yung Biscolandia group na iniyo na built with the initiative of Sis Wilma. Na kumbaga, we are not financially connected to one another in running the business, pero we form as a Bicolanos, form ining grupong iniyo para magtarabangan kami sa kada saro. Which is, before, parang, as a full-time employee, I don't really care about other things. Basta nagtatrabaho ako, may income akong nakukuha every 2 weeks, I'm okay with that. But when we started the business and saro ini sa mga na-build while having the business, so nag-iwa ko ng sense of responsibility, and yung confidence level ko nahahasa siya. Yung pag step out ko sa comfort zone ko, nag-igo ako ng opportunity to do that dahil sa mga araw kaniyong mga pagkakataon. Yun. And having said that, yung personal, pag na-transform mo yung sarili mo, right away, maiilingin kang mga aki mo. Kasi ang aki igo po akong duwa, which is 17 and 20, magto-20 na si Daraga ko niya na sunod na bulan. Ang aki they don't learn from what we say. Daw ulitin mo yan many times. But they will easily learn kung ano yung nahihiling sa tuya. Modeling. Psychology nga is modeling. For a child to learn one particular task, you have to repeat it at least 300 times para makalaog yan sa isip nila. But if you show it to them, it will be easier for them to learn it. So, makikitang sinasabi. They are getting things from us. Like ako, my mom is 88 years old na. Ang dami kong mga nanood dun sa iya. Yan, pero yan sinasabi na there's no place like home. And for her, sabi niya na ang kwarta nakukuana sana yung pagiging having a positive mindset, positive attitude when things doesn't go your way. Pero para sa iya, there's always a solution to the problem. Iyan mga bagay niya, masasabi kong legacy na nakuha ako kay mama ko na madadala ko, and na ipapahiling ko din sa mga aki ko na, kahit anong problema, may solution dyan. Okay, ano yung problema mo? Let's talk about it, let's work it out, find ways on how to solve this one. Maarog ka yan. And then, yun, yung pagiging optimistic kang mama ko. I think sa mga beauty secrets na yan, kaya until now, at the age of, she's turning 89 this November, she doesn't look like she's 89. Because yung mindset talaga, sabi niya, age is just a number. Yung pag-iisip yung disposition sa buhay, iyo ang nakakapahubin. Kasi she always feels that she's in her 20s. And yun, mga arugay na bagay na sabi ko, gusto ko din yung ipasa sa mga aki ko na maging arog din kayo ang mindset nila. So life's not gonna be harder for them pag sinda na ang nasa nakikipagsabak sa real world. Kasi habang nasa harong tasinda, they are sheltered. Pero once they live on their own, then the more that they're gonna learn what is life is all about. So, yun. So, pag nahihiling kita kang mga akita na nag-grow, may nanonood na nagpupursu, na nag-iiskusar, na nagpupuyat, busy, ang daming engagement, ang mga akita, nakakanood din sila kayan na nahihiling nila yung value kan sa imong ginigibo. Lalo na pag nahihiling nila na may positive output yung sa imong ginigibo. So for them, tinutok doon ta sila maging
mag-persevere, maging courageous Inda. Ako, dahil lang ako mention ko din ini sa mga aki ko, pero I don't talk a lot about the business, but they see me do it. Araw ka ni every weekend, igo akong araw ka ni yung ano. Tapos pag may mga webinars, may mga other thing, di ako nagkukulit sa Inda, nag-explain sa Inda kung ano mga ginigibo ko. But one time, it was one of my birthday, and then nag-greet si Budiday ko, nag-mention siya na parang, thank you for showing me being a strong mom, mga kung ano mga positive things na dinescribe niya sa kuya, which I've never thought na ako yun. But in her eyes, ako yun, a strong woman para sa iya na I do persevere, I do show up for them. I tend to be strong for them, which is, sabi ko, I didn't know. I wouldn't know until she told me, or she posted it online. And then, yeah. Sabi nga, sometimes the greatest gift na we can leave behind pag nakita sa mundong ibabaw is the example we set. And yun ang sinasabi ko na nahiling ko sa mama ko na because she's the eldest of 11 siblings. And then, siya ang nagtayo talaga na anchor kang pamilya. She became the matriarch of our clan, and pinahiling niya yung leadership niya bilang matoang tugang sim amay na ilo na sinda. And nag-set siya ng example para halimbawa magabot sa point na kaipuhan niya ning i-reprimand or i-call ang attention kan sa iyang tugang, di siya pwedeng balikan kasi malinigan sa iyang record. So, it's something like that for me sa mga aki ko. Kung ako mapasaway, how can I call their attention na pwede nila akong sumbal. Ikaman nga ni, di ba? May mga argument. Ito, parang may kang right na mag-anggot sa kasi ikaman nga ni, ka yan. So, yun. Yung pagiging maray na ehemplo, yan ang best, or I would say, greatest gift na maipapass down ka sa tuyang mga aki o mga pamangkin, or kung si-say pa man na gusto ko lang aki, mga pamangkin, I would say mga pamangkin. I'm proud of mga pamangkin ko sa Pilipinas kasi I believe dakula din ang influence ko sa Inda. Not just I partake in giving their names, but yung influence ko din sa Inda. So, ini ang hapot ko sa mga nagdadalan sa tuya ngunyan. Anong skill or mindset ang willing mo na i-work out today na sa hiling mo mabenepisyoan sa imong pamilya sa aga o sa masunod na mga panahon? Or anong skill or mindset ang willing mong i-hone mo niyan para ma-pass down mo sa imong masunod na henerasyon? So, yun lang po ang gusto kong pagpuro-puro panindo, and sana may nakuha ka mo kahit katiting na golden nuggets mo niyan. Salamat! Okay? Are we ready na po? Hello! Ayan! Who's next? Next is Ayan. Hello po sa Gabos. Salamat na nakaabot pa ako. So, ma-introduce lang po akong madali. So, ako po si Mel, taga UK, England. Saro po akong full-time nurse. Ano na po ako, 3 years na po ako digdi sa business na niyo. And working na sana makapag part-time na soon kasi mapagalo na talaga magpara-work ng long hours. Ayan. So, ang naano po sa ko yung topic related po digdi sa may mga discussion is building a legacy through community. Okay. So, may mga nabanggit na nga ni po si mga kaibanan ko digding mga magagayon. Missing po si Samoyang gwapong nag-uunika si Kuya Pio. Si Kuya Pio. Namimiss ko na si Kuya Pio. So,
aram tamang baga po na no one succeeds alone, no? May talagang day mo ang sarong tao day talaga siya maasenso na siya lang solo. Mas magiging matibay siya pag nai-involve niya yung community. So swerte mi po ngani digdi sa samuyang digital business arog samuya ayan nag-create kami ining grupong iniyo na nag-meeting kami during the weekend ganyan ano po kanina nagla-live kami so magayon po na yung may mga nasi-share kaming mga ideas to each other nililift ang kada saro kasi nabanggit na nga ni po ni Sister stay po kami financially related to each other pero may mga bagay na halimbawa ako nanodan ko o nanodan ni Sis Wilma o ni Sis Dals ni Coach G, si Lisa, nakakapag ano po kami kayan, sinishare mi po yan gabos para ma-improve ang mindset mi, ang the way na i-handle mi po, i-tackle mi ining digital business mi. Kasi dipisilon siya na kumbaga every day is a learning day. Maski po sa normal na buhay ta, di ba? Kadakol na kadako kang manunodan along the way. So sabi nga ni Dagabos siguro kasubago na dai man gustong sabihin kasi minsan pag sinabing legacy ang inot-inot na nagaano sa tuwa, di ba, yung wealth, property, mga arog kayan, mga material na bagay na ano. Pero yung mga dikit na kumbaga may mga sinabi kang words na napipick up kang iba na apod kayan na what's the word that I'm looking for? Narumduman? Na no na ano mo sinda na nai-inspire nai-inspire mo sinda sa minsan sa pirang words lang na sinabi mo kumbaga day mo aram na nagdakula palang impact kato duman sa sarong taong ito na nababago ang buhay dahil lang diyan na iningani po digdi sa digital business na ginigibo mi bako lang puro pag promote kang digital business ang ginigibo mi. We share mga thoughts mi, yung mga views mi sa buhay. Kasi ang mga pinag-aagihan mi digdi sa digital business is minsan maire-relate maaano mo siya sa yung mga normal na experience mo, di ba? Arog ko po, dakulang tabang sa kuya ining digital business na ni kasi before very shy ako bako po akong arog kanina maanong magtaram in like pwede nang sabihin tang public kasi this is online, this is global, 'di ba? Masusupon din po ako pero doing this digital business na develop kumbaga yung personality ko as na develop arog nabanggit na nga ni Sis Tals na dakulang naitabang kaining digital business sa mga buhay-buhay mi. Kaya ngani po ngunyan or we try it every weekend na ma-share mi sa Indo kung ano ang kagayunan kaini yung digital business na ginigibo sa buhay mi. So magiging selfish kami kung dai mi ini share sa Indo. Ano pa ba? Yung nga ni po, nasabi ko na day mo aram in a single conversation na may nasabi ka palan na may mga taong na-inspired sa imo sa mga sinabi mo na bago ang buhay ninda dahil lang sa simple words na mga binanggit mo. It doesn't ang legacy kasi is nasabi ko nga nabako lang siya itong mga about sa kwarta, about sa ano, sabi nga ni Mrs. Dals, kung baga ano itong mga positive views na nanunodan, for example, kang mga aki, ako po may duwa man akong aki, na dai ko aram
na arog po katong sinabi katong eldest ko na may mga nahiling siya, may mga na-obserbahan siya sa kuya habang nagdadakula siya na pa-practice din niya sa pagkatao niya. May mga katrabaho siya na nabanggit na how he is now is because arog ko daa siya kato pinadakula. Kumbaga, may unaware ako na syempre dahil bako man kitang perpekto, di ba? Man taong perpekto, may mga pagkakasala man kita paminsan-minsan, pero bali na ano tong pagmati ko na may tama man pala na akong na ano sa aki ko. Kasi dahil mo man tumahali na minsan baga may mga pangyayari sa buhay na minsan nagkakararaot-raot ang mga relasyon, but knowing na arog ka to si feedback katong katrabaho niya that he said magayon ang pagpadakula ko sa aki ko. So in simple words na nga nasabi ko kasi bago na yun, even actions or words that you say, that you mention, you will be sometimes unaware na nakaka-inspire ka na pala ng mga tao. So, I think yun lang po yung mababanggit ko ngunyan para po may ano pa man sila coach. Thank you pong maray. Ayan. So before that, ano nga ba? Siguro sa kuya, i-share ko lang, gusto kong naalala ko ang aking father, ang aking ama. Ayan, na-instill sa kuya from my elementary age. So, yung pagiging dahil ma-skip ning mas pag Sunday is a must to us. So, daradara ko ito hanggang ngunya. So, nag-adal ako sa Albay, solo ako duman na dahil akong kapamilya or family friend, dahil akong kabisto. Pero, no matter what, talaga ang, kung nasaan ako, dahil ako na paliya. Especially, walking distance lang ako sa Amika ito, nilalakaw ko lang ang simbahan. Yan, Wednesday and Sunday, dara ko hanggang ngunyan igti, yung pagiging prayerful and going to Mass, attending the Mass, is a must to me. Sulo ako. Maal daw mabanggi. I'll work it out kung busy ako ning Sunday. Saturday, I will do it. Naging, I will call it legacy kasi aram ko someday, especially ang mga aki mo niya sa ngunyan, tipisilon sindang after kang mag-COVID, nag-change ang ninda. Cycle ka sa indang pag weekend, tipisilon na sinda, especially now na may mga trabaho na, ang schedule dahil nagsaswak sa sarong So, hiwalay na. Minsan dahil na nagsisimba. So, we'll make sure na lang na every night, magsimba kami all together as family. Sometimes, di kami kompleto. But still, kung mag-end up man yan na kami lang mag-agum, importante na hiling ninda na nagsisimba kami, nagpipray kami para someday, when they had a family of their own, daiman sin ninda ito ginibo ka itong younger days ninda, when they have their own kids, they will do the same. Iyo din ito ang nadangog ko sa mga elders sa community igde na sa Couples for Christ. Na they might not be with you right now, but you'll never know when they get their family. They will do the same kasi yun ang nakita nila sa iyo. That's the value you instill to them. So, yan ang namana ko. Ayan. At saka medyo strict ang father ko. Medyo igwa akong dikit na attitude na arog kayo. Na ngunyan ng mga aki ko minsan pigsasaway ako na, Mama, nabalik yung attitude na ang pagiging stricto ba. Ay ngunyan medyo kailangan sasayunan mo ang mga aki ba. Yeah. Yan. So, yan. Gusto ko lang i-share ito. So, going back to Coach. You're mute, Coach, Coach. muted ka. Excited, dahil na-unmute. Okay, so idagdag ko man kay Sis Wilma kasi na-experience ko din yan. Yan nga ning pagsimba, syempre part na baga kang sa tuyang tradisyon na dapat nagsisimba kita every Sunday. So, going back to that,
kung ano talaga yung nahihiling kang sa tuyang aki, talagang ina-apply ninda. Kasi ako, ang aki kong kangudan lalaki. So, one summer, nasa ano siya, sa Army Cadets, nasa summer camp, parang summer job niya yon. So, he was away, 3 hours away, drive siya sa Muya. Tapos, sig-apudan ko siyang Sunday. Dahil alam ko, off niya na Sunday. Tapos, dahil siya nagsimbag, nag-apo data ako 11 o'clock, something like that. Tapos, binalikan niya akong 1 o'clock. Ngaya, Mama, I was in the church. Garubagang sabi ko, ay, nagsimba siya. Diba? Dahil ko naman siya tinugo na magsimba. Kasi aram kong nasa summer camp. Kumbaga sa ano, pag Saturday, Sunday, ma-enjoy siya, diba? Kasi off niya doon sa ano niya, sa station niya. So, sabi ko, ganun talaga yung ako. And then now na nagtatrabaho na siya, pag masimba kaming 4 o'clock ngayong hapon, minsan may trabaho siyang Saturday. Matapos siya 4 o'clock, aramo, minahabol siya sa simbahan. Kahit late na mahabol siya. So, yun din yung value na nai-instill ta sa inda, di ba? Na nahihiling ninda na nakukuan ninda talaga. So, kumbaga sa ano, naging model kita sa inda na nadadara din ninda sa indang. Sana madara ninda sa pagpamilya din ninda. Yan lang naman ang winiwista, di ba? So, okay. That's about it. Halawigo na kita. So, thank you sa hosta, Sis Wilma, as in kay Sis Lisa, Sis Jed, Sis Dals, and then Sis Mel, nakahabol, haloy na siya. Amazing. Ayan, wrap up ang satuyang discussion mo niyan. Sana naka-inspire kami sa Indo, as in, satuyang nasabutan o nahurup-hurup. Wow. Nahurup-hurup na ang tunay na success dailang nasusukat sa kung gurano kadakol ang kwarta o yaman na i-earn ta. Ang tunay na success nasusukat sa mga buhay na natatabangan ta. Sa values na naipapasa ta, di ba? Asin sa oportunidad na na-create ta para sa mga gustong magsunod sa satuya. Lalo na sa tuyang digital business din, di ba? Ang legacy, daita iya nabibuild o natatapos sa sarong aldaw. Ini nabibuild ta o kaya, let's put it like na nagtatanong kita. We plant seeds to build it. Sa paagi kang mga choices na gigibuhon ta kada aldaw, pagpapadagos, pag-aadal, asin pag-grow, asin dai pagsuko maski may mga kadakol na challenges along the way. Ano man ang sitwasyon tangunyan, tandaan ta na daita kaipuhan maging mayaman para magkaigwanin legacy. Kaipuhan talang maging intentional sa future na gusto tang i-build para sa satuyang pamilya. So, ini ang hapot ko po sa samuyang mga audience. Anong klaseng legacy na gusto mong iwalat para sa imong pamilya asin sa mga masunod na henerasyon? Paki-comment na lang po sa comment section below kay ining live para sa ma-watch ning replay or sa mga audience mingon yan. And yun lang po. Salamat po gabos sa indong paghinanyog sa samuya ngunyan and see you next time. Diyos marahay na aldaw aga ubanggi giraray sa Indogabos. Thank you and bye-bye. Bye-bye. Bye, everyone. Thank you. Thank you.